maaari po ba kayong hilingin na tumayo at buksan po natin ang ating Bible sa Romans 12. Okay? Yun po yung ating pag-uusapan ngayon. The moment we place our faith in Jesus, the moment you follow Him, you deny yourself, you take up your cross, you are living a new mindset. Panibago ng kaisipan. Hindi na katulad nung dati. Basahin ko po muna sa Romans 12, verse 1 hanggang 2. Dalawang verse lang po. Ano po? Yung pag-uusapan natin ngayon. Ang sarap sana pag-usapan to ng mahaba. Pero babasahin ko po. Simula sa verse 1 hanggang 2, English muna and then Tagalog. Sabi doon, therefore, I urge you brothers and sisters. Si Paul ay nagbibigay ng encouragement sa atin. Humihiling sa atin. Sabi niya, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Transformed by the renewing of your mind. Nababago yung kaisipan. Sabi niya dito, tuloy tayo, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Kinanta po natin yung song kanina. Grabe yung habag ng Panginoon sa ating lahat. Kung tutuusin, dapat tayo ay papunta sa kapahamakan. Pero dahil nahabag ang Panginoon sa atin, meron siyang mercy every morning. Diba? Pagmamahal ng Diyos, hindi matapos-tapos. Sabi niya, dahil sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Si Paul nakikiusap, sabi niya, ialay ninyo, ano daw? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo, yan na naman yung salita natin, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, lagi naming hinihiling, Panginoon, na patuloy mo kaming baguhin. Hindi lang kami, Panginoon, darating dito every Sunday, tapos lalabas na walang nangyari. Lord, lagi naming panalangin, Lord God, change us every day. Sanctify us. Linisin niyo po kami, O Diyos. Lord God, nagsisimula ito, Panginoon, dahil Ikaw yung pumapasok sa amin, yung Espiritu mo, Panginoon, nananahan sa amin. Hindi kami makakakilos, Panginoon, makakagawa ng kabutihan kung wala ka. Kaya, Panginoon, yun yung hinihiling namin. Lord, permeate, manuot ka sa aming katauhan. Baguhin mo, Panginoon, ang aming isip. Baguhin mo, Panginoon, ang aming puso para, Panginoon, mabago yung aming buhay. Patuloy, Panginoon, maging katulad kami ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Salamat po sa pagsama niyo sa salita ng Panginoon. Ito po mga nakaraang buwan o linggo ay ilan po sa ating part ng worship team, ilan po sa mga tumutugtog dito, at ilan din po sa organization leaders nung OPM, OPB, OPY ay sumama sa going through the book of Romans. Sino po sa atin, interested lang ako, sino na po sa atin dito ang nakabasa ng buong libro, book ng Romans? Okay. Sino pa yung hindi pa na-try basahin yung buong libro? Ayan. Okay. Ganito po. Mga kapatid, ang pinaka-best talaga na pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang, minsan di ba ang ginagawa natin kung isang verse lang? Minsan nabibless tayo, nasa mug,
John 3:16, for God so loved the world. Ilalagay din natin sa t-shirt yung ganun. Minsan tayo, nakokontento lang tayo doon sa isang verse. O dalawang verse lang. Alam niyo po mga kapatid, ang best way ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay basahin mo yung buong storya. Halimbawa, Old Testament. Ano ba yung nangyari kay David? Ano ba yung nangyari kay Samson? Hindi ka lang kukuha ng isang page. Okay? Sa New Testament naman, ang the best way na aralin ang salita ng Diyos ay basahin mo yung buong book. Kasi po, ang book of Romans actually is a letter yon, sulat. Sulat siya. Ngayon, kung kayo po, nagbabasa po ba kayo ng sulat na yung ano lang, yung kakapiranggut lang? Hindi, di ba? Pagka binabasa natin ang isang letter, binabasa natin siya ng buo. Pastor, ang haba-haba naman kasi, 16 chapters, paano ba yun, di ba? Kaya po, pwede nyo siyang gawin, hatiin nyo siya, kung masipag-sipag po tayo, 16 chapters, o 2 linggo lang yun. 1 chapter a day. Kaya. Ang ginawa ko po dito sa mga ilan ay 1 chapter for 1 week. So nagsimula kami ng ilang linggo na nakakaraan. Nitong nakaraan lang, natapos namin yung Romans 12. Congrats dun sa mga nakatapos. May mga iba humahabol pa. Hindi ko gustong sabihin siya as parang dapat, parang ang dating kasi, di ba, parang, ano ba yan, assignment. Hindi eh. Ang dahilan po kung bakit natin kailangan basahin ito, para ang Diyos mismo ang magturo sa'yo. Amen. Hindi po tayo salig lang sa every Sunday na sinuturo ni Pastor. Ang the best po mga kapatid, ang banal na spirito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang mismo pag binabasa mo to, kakausapin ka ng Panginoon. Alam niyo po ang Panginoon, nangungusap pa rin siya hanggang ngayon. Sinasabi ko nga doon sa ibang young people, ang sabihin na natin, gamitin ko po yung word, nakakatakot na prayer is, Lord, ano pong gusto mong gawin sa buhay ko? Bakit nakakatakot na prayer? Kasi sigurado, pag totoo sa puso mo, kakausapin ka niya. At may mababago. Ang mangyayari niyan, meron na maglalaban sa puso mo. Yung dating ikaw, linalabanan niya yung, ito yung pinapagawa ng Panginoon, pero ito yung gusto kong gawin, nagkakaroon na ng ganun. Yun po yung the best. Nagkakaroon ng conviction. Ano ba yung Tagalog ng conviction? Tulungan niyo po ako. Basta. Paggiyagis? Conviction. It means na meron kang dating pananaw, pero dahil alam mo na yung salita ni God, nilalabanan na niya yung dati mong pananaw na mali. Kasi marami po tayong pananaw na mali. Pero pagka inaaral natin ang salita ng Diyos, tinutumbok ng Panginoon, mali itong pananaw na to, mali ang paniniwala na yan. Ito yung kailangan mong lakaran. Ano po? So medyo nag-ano ako sa aking script. Isa pa, sabi ko nga kanina, next year po ay malapit na mag-Christmas. Sila po excited? Amen. Gastos na naman, di ba? Maggastos na naman. Salamat na lang ang Panginoon, maraming regalo para sa atin. Pero next year po, sisimulan naman namin yung Gospel of Luke. Sino gusto sumama? Basahin natin yung Gospel of Luke. Ay, wala. Ayaw nilang sumama. Online. Pwede po. Ayusin natin. Gospel of Luke, sa kalagitnaan ng 2024, matatapos natin yon, and then Acts naman. Para makita natin talaga kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tagasunod niya. Yung Book of Romans po, bago ko simulan sa 12, nakailang minuto na ba ako? Nasa intro pa lang po ako, sorry po. Yung Book of Romans po, kung ating itong hahatiin, yung chapter 1 to 16, ang sabi po ng mga mangangaral ay pwede natin itong hatiin sa 2 parte. Yung tinatawag na doctrinal and then practical. O para na rin kayo nag-Bible school, mga kapatid. Doctrinal and practical. Pag sinabi natin doctrinal,
what we believe. Belief. Pag sinabi nating doctrinal belief, ano ba dapat yung paniwalaan natin? Tinuro po ni Pablo doon sa Romans 1 to 11. Ano ba yung ating dapat paniwalaan? And then sa verse 12, chapter 12, doon magsisimula yung practical application. Ibig sabihin ng practical application, ano ba yung ating pamumuhay dapat? Ngayon na alam natin yung tinuturo ng Panginoon, yung dapat nating pananampalataya, yung dapat nating paniniwala, ano naman yung pamumuhay? Romans 1 to 11, paniniwala sa pananampalataya. Romans 12 hanggang sa mga susunod na chapter, pamumuhay. Nandito po tayo sa Romans 12 ngayon, pag-uusapan. Kaya po ako nagbigay ng background, kasi kung babasahin po natin, basahin ko po agad uli ha. Kaya nga, mga kapatid, bitin ano? Kaya nga, may nauna kasi. Kaya nga, mga kapatid. So, ibig sabihin, kailangan nating alamin ano ba yung sinabi niya sa nauna. Romans 1 to 11, bago to. Papayag po ba kayo? Simulan natin sa Romans 1. Hanggang ano po tayo? Hanggang bukas. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, practical part. Kaya po, ang encouragement ko sa ating lahat, basahin natin balik. Ano ba yung sinabi ni Paul dun sa Romans 1 hanggang 11? Para talagang makita natin, maintindihan natin, ano ba yung tinuturo niya sa Romans 12? Ano po? Yung practical part. Dire-diretso na po ako doon sa aking mensahe. Yung Romans 1 to 11, konting overview, bibilisan ko na lang po. Doon sinulat ni Pablo, ano ba yung mabuting balita? Ano ba yung gospel? Ano ba yung good news? Kasi pag sinabi natin good news, meron kasing bad news. Okay? Narinig nyo na po yan paulit-ulit dito sa entablado, dito sa pulpit, na merong bad news, kaya merong good news ng gospel ng Panginoong Yesus. Bakit kailangan maligtas ng tao? Doon po rin makababasa yon sa Romans 1 to 11. Bakit ba kailangan natin ng kaligtasan? Naisip na pagtanto-tanto na po rin ba natin yon? Bakit kailangan umakyat nila pastor lagi dito sa stage, sa pulpit, para magturo? Kasi kung tutuusin, pwede rin naman na gawin namin yung ibang bagay. Bakit kailangan magturo? Kasi nga, importante na maintindihan natin na kailangan maligtas ka. Kailangan sure ka sa iyong kaligtasan. Kaya sa Romans 1 to 11 ay, bakit ba, sinulat ni Pablo doon, bakit kailangan maligtas ng tao? Ano ang paraan ng Diyos upang tayo ay maligtas? Ano nga ba ang pamaraan ng Diyos para maligtas ng tao? Yes. Pananampalataya sa Panginoong Jesus na siya ay Diyos, tagapagligtas. Siya ay hari. Ano pa? Sino-sino ang maliligtas? So magandang tanong, ligtas ba ako? Saved ba ako? Alam niyo po mga kapatid, hindi po ito pananakot, ano? Pero sa mga nakikita natin, sa mga bali-balita, nakikita natin sa mundo, kung dati sinasabi nila malapit na raw dumating ang Panginoon, mas lalo ngayon. Handa na ba tayong humarap sa Diyos? Sabi sa Bible, we will give an account of our lives. Tayo ay nahihirapan talaga ako sa Tagalog, sorry po. Lumaki kasi ako sa Amerika. We will give an account of our lives to God. Magsusulit. Salamat po. Pagsusulitin natin yung ating buhay. Salamat na lang sa Panginoong Jesus, siya ang naging daan para tayo ay maligtas. Ano pa yung sinulat ni Pablo doon? Ano nga ba yung bunga ng kaligtasan? Kung tayo ay ligtas, kung ang tao ay nakaranas ng kaligtasan mula sa Diyos, ano yung bunga nun? Ano yung magiging bunga ng kaligtasan? Kasi kapag tayo ay sumunod kay Jesus, may mababago talaga, magkakaroon ng bunga. Pagbabago ng kaisipan ng puso, mababago ang iyong buhay, magkakaroon ka ng bunga.
pagbunga ng maiiba yung ugali mo, maiiba yung pananaw mo. Isa rin pong bunga ay tao. Dahil sa kabutihan ng Diyos na naranasan mo, meron kang nag-uumapaw na saya na isi-share mo sa tao na sila rin ay aabutin ng Diyos at ililigtas sa pamamagitan ng testimony mo. Kaya ready na po ba ang iyong mga tubig? Lagi kong sinasabi pagka ako ang nagpipreach, mag-ready po kayo ng tubig para malabanan yung antok. Ako pa may tubig na rin. So simulan na po natin. If you are a believer of Jesus Christ at genuine at legit na follower, itong mensahe na to ay para sa iyo. Paano po, Pastor? Hindi pa ako sure. Then mamaya magpipray tayo. Hihiling tayo sa Panginoon, Lord, maging sure yung aking kaligtasan na nasa iyo yung aking buhay. So verse 1, sabi po doon, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang, handog na buhay. A living sacrifice. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, a true follower of Jesus knows that we are living according to the abundant mercy of God. Ang totoong tagasunod ni Jesus ay naiintindihan niya sa kanyang sarili na nabubuhay lang tayo dahil sa mercy, grace ng Panginoong Diyos. Mercy and grace. Kaya walang ni isa man sa atin dito ang pwedeng magmalaki. We need to have humility. We need to live in humility. Bakit? Kaya lang tayo nabubuhay dahil merong mercy na binigay ang Panginoon sa atin. Merciful ang Diyos. Gracious ang Diyos. Kaya tayo ay nabubuhay sa mundong to. Since we receive mercy, since nakatanggap tayo ng mercy, ng grace ng Panginoon, siyempre, kailangan din maging merciful ka sa iba. Kailangan meron ka ring awa at habag sa ibang tao. People who received mercy and understood mercy from the Lord will also give mercy to others. Nagiging mahabagin ka rin sa iba. That is why we are encouraged to love one another. Kaya nga po ang encouragement sa ating lahat ay magmahalan. Pag tiningnan mo po ang bawat isa sa atin ay, mahal ko nga ba siya? Talaga nga bang ako ay merong tunay na pagmamahal sa Kanya? Kasi po, isipin natin mga kapatid, siguro ako lang po ito, no? Pag titingnan ko yung aking sarili, kamahal-mahal ba ako talaga? Kamahal-mahal ba ako? Sabi nga ng wife ko, bilang tao, syempre, meron tayong mga good side. Mabait yan, ganito, ganyan. Pero biglang sasabihin, pero wag lang nagugutom. O wag lang sa ganitong bagay. Kasi, bakit? Meron tayong mga sides na okay, pero madalas, meron tayong bad sides. Na actually, kung tutuusin, yung iba, tinatago. Nakikimkim, kaya pagka nasundot, sabog. Lagi po ako humihingi ng tawad talaga. Isa pa sa kailangan baguhin sa akin ng Panginoon. Kaya dapat hindi na ako natuto mag-drive, Naku po, talaga. Nagtataka ako dati. Bakit yung kaibigan ko, lagi nilang mainit ang ulo pag nagdadrive. Pag ako naging driver, hindi ako magiging mainitin ang ulo ko. Nung nag-drive na ako, grabe. Ganun pala. Hindi lang po yun. Halimbawa, gutom. Sino po dito, mainit na agad ang ulo pag gutom? So, So, nagbibigay ako ng practical application, .
Minsan nakakatawa yon, pero pag nandun ka sa isang restaurant, tapos matagal dalhin yung order mo, ayan na. Lumalabas na yung dinosaur. Ang nangyayari tuloy, naranasan ko maging crew ng hindi naman Jollibee, Greenwich. Sa totoo lang po, pagka nalilate yung order nung kliyente o nung customer, ay grabe talaga. Parang lalamunin na ako sa lupa, sa galit nung... And minsan, ang paalala ko rin sa ibang mga kaibigan ko, halimbawa, yung sa mga tumatawag sa telepono, ano po yung problema? Sisigawan mo agad. Mga kapatid, wala namang kasalanan yun nandun sa telepono. In short, may mga ugali pa rin na lumalabas na kailangan mabago talaga. Lalong-lalo na, tinuro ni Jesus na love your enemies. Mahalin mo yung kaaway. Minsan natatanong ano ba yung pagmamahal? Ito ba yung, di ba, pag sinabi natin pagmamahal, ang definition ng pagmamahal ng mundo ay feeling. Dapat maganda, nararamdaman mo, ay, mahal kita, kapatid. Paano pag kalaban mo, kaaway mo? Iba yung feeling Pag nakita mo siya, dadaan. Pero ang tawag sa atin ng Panginoon, mahalin ang kaaway. Sino po dito ang walang kaaway? Hindi nawawala ng kaaway ang tao. Sana po wala na lang tayong kaaway. Pero minsan kasi, hindi mo naman siya gustong awayin, ikaw naman yung inaaway. Anong gagawin natin sa mga pagkakataon na yon? Diba? Hindi mo siya gustong awayin, pero siya yung nangaaway sa iyo. Anong gagawin natin? Ano po? Parang may naririnig ako. Ano po yun? Mamaya kapatid, mamaya ka manood ng video. Ako muna. So ano pa? So a person who really understands and experiences the love of Jesus can also love like Jesus. Ang taong nakakaintindi at nakaranas ng pagmamahal ng Panginoong Yesus ay ganun din ang pagmamahal niya sa iba. Babasahin ko po ng mabilis lang. Gusto kong bigyan ng kasi yung Romans 12, napakaganda ng mga sinulat niya sa mga susunod na verse. Papasadahan ko lang yung iba. Sisimulan ko sa verse 9. Ano po? Pwede niyong tingnan sa mga Bibles niyo. Sabi niya dito, sabi ni Paul, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Bagong mindset yon. Kasi karaniwan sa atin, mas pinapahalagahan natin yung ating sarili. Ang tinuturo ay pahalagahan natin na ang iba. Naalala ko po tuloy, nung ako ay pumipila doon meron kaming cafeteria sa office. Siyempre, maglalagay ng ulam, manok. Lalagay nung nagtatakal. Ang laki nung nilagay sa kanya. Ganito kalaki yung manok. Tapos paglapit ko, ang nilagay sa akin, parang pakpak lang. Ano ba yun? Tinan mo yun sa kanya. Anong gusto kong sabihin? Ayaw nating malamangan. Tama po, mali? Ayaw nating malalamangan. Pero ang pagbabagong isip na tinuturo ng Panginoon ay mas mahalaga na ikaw ay umabot, kaya dapat pahalagahan mo siya. Paano yun? Pinapahalagan ko sila. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Tandaan po natin mga kapatid, mas masarap ang balik ng Diyos. Both ways po yan.
Nagpapakita ka ng kabutihan sa iba dahil pinakitaan ka ng Diyos ng kabutihan. Walang nagbigay sa iyo ng, di ba ganun minsan ano? Ikaw na lang ang lagi nagbibigay. Nababasa ko yan eh. Ako na lang lagi ang nagbibigay. Ako na lang lagi ang ganito ganyan. Sana naman ako naman. Huwag kang mag-alala. Kung walang nagbibigay sa iyo na tao, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Gagamit din siya ng tao na hindi mo akalain na gagamitin para sa iyo. Tandaan din po natin, both ways din yan. Pag masama ang pinaranas mo sa iba, nako, sorry. Puro kabataan kasi kausap ko, mga kapatid, mas mahirap ang balik ng Diyos. Kaya ang pananaw ko po lagi ganito, mas mabuti na lang ako ang naagrabyado. Hindi yung ako yung makaagrabyado ng tao. Kasi mas takot ako sa balik ng Diyos. Hayaan nyo na sila yung nakakalamang. Okay lang. Alam ng Diyos ang puso mo, puso ko, kaisipan ko. Siya ang bahala sa'yo. Amen? Pagbabagong isip po yan. Panibagong mindset. Ano pa? Because we receive God's love, mercy, and grace, ang response dapat po natin ay surrender. Ibig sabihin, we surrender our right. Ano po yun? We surrender ourselves to God. Nakasurrender tayo sa Kanya. Bakit? Naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na mas maganda ang inihanda ng Diyos sa atin. Ito yung question. Naniniwala ka ba? Nagtitiwala ka ba? Doon nga po pumapasok yung faith, pananampalataya, pananalig. Naniniwala ka ba na God has your back? Ano pa yung binanggit doon sa unang verse? Yung ikaw ay ibigay mo ang sarili mo bilang buhay na handog. Sabi po ng isang pastor, ang problema daw po sa isang buhay na handog, ganito, pumapalag. Halimbawa po, may kakatayin tayong manok. Bibigay uli ako ng practical application. Manok, pag yan, kinatay mo na, papalag pa ba yan? May nangyari, napugutan ng ulo yung manok, nananakbo pa rin. Di ba? Pero sabi nung isang pastor, ang problem daw bilang buhay na handog, pumapalag. Lumalaban. Ibig sabihin, bilang buhay na handog, nararamdaman mo pa rin yung sakit. Nararamdaman mo pa rin na unfair, Lord, unfair. Kaya nga po, ang pwede natin gawin, Lord, iiyak ka na lang talaga sa Panginoon. May mga times na ganun. Iiyak mo na lang sa Panginoon, Lord, hindi ikaw yung gagawa ng paraan para makaganti. Si Lord ang bahala. Bakit? Tayo ay buhay na handog. Ulitin ko po it is a change of mindset. Alam ko may mga ilan sa atin dyan, lumalaban na yung isip. Lumalaban na yung puso. Hindi yun yung nakasanayan ko eh. Ang nakasanayan ko, pag ako inagrabyado, re-rest back ako. Lalaban ako. Pero a change of mindset is, Lord, ikaw na po yung bahala. Lord, ikaw na po yung bahala. Nagtitiwala ako sa iyo. Ano pa? Ano rin po yung sinasabi dito na banal, na kalugod-lugod. Ano naman po ibig sabihin? Pag sinabi pong banal, ang lagi nasa isip natin, meron kang halo, tapos may pakpak ka, tapos lagi ka nalang mabait. Lagi na lang, kumbaga, parang ang tingin sa'yo, kumbaga, ikaw ay santo. Actually, mga kapatid, pag sinabi nating banal, holy, it means you are set apart. Ibig sabihin, ikaw ay ihiniwalay para sa purpose ng Diyos. It means na yung buhay mo na
ay hindi na katulad ng buhay ng mga makamundo. Iba na. Holiness is being different from the world. Iba na yung buhay mo. Hindi ibig sabihin nito may halo ka at, di ba yung parang ganon? Hindi. It means that you are living a different life. Tingnan po natin yung buhay natin ngayon. Iba na po ba? Nabago na po ba? May mga nabago na po ba? Ano na nangyayari sa atin diyan, mga kapatid? You are living a different life. Hindi na katulad ng dati. A person, ito pa yung isa, mga kapatid. Alam ko may mga lumalaban na sa heart natin, no? Ito yung kailangan natin maintindihan. A person that is not changed on the inside, ang tao na hindi na bago sa loob, cannot sustain a changed life outside. I-explain ko yan. Ang tao na hindi talaga totoo ang pagbabago sa loob ng Panginoon, hindi talaga nabago, hindi nagpabago sa Panginoon. Hindi mo kakayanin na yung panglabas mo, nagpapakita ka na mabuti, pero sa loob hindi. Para po yung maskara. Every time nahaharap ka sa tao, pinapakita mo yung good side lang. Pero sa loob, ayaw mo sa kanya. Galit ka sa kanya. Ang tawag po nun ay pagkukunwari. Plastic. Orokan. Naintindihan po? Kasi pag talagang nabago yung loob, ito po ay nagbubunga ng pagbabago sa labas. Pero kung ang pagbabago lang ay labas at hindi talaga sa loob, hindi mo kayang gawin yan na araw-araw? Hindi. Hindi po mangyayari. Kaya maraming mga tao, sabihin na natin, nagbabackslide, nagfo-fall away, kasi hindi nila kaya yung buhay. Buhay na yung pagbabago, hindi. Bakit? Hindi nga kasi sa loob. Walang surrender. Hindi nag-surrender sa Diyos. Ang surrender sa Diyos is kahit mahirap, kahit masakit, Panginoon, bahala ka na. Susunod pa rin ako sa iyo. Alam niyo po, para siyang diamond na merong mga nakapalibot na mga bato-bato. Kapag pinupukpok mo, binabangga mo, natatanggal yung mga bato-bato, lumilitaw mas lalo yung diamante sa loob. Ibang-iba doon sa bato sa loob, pero diamante yung labas, pagka pinukpok mo, natatanggal yung diamante. Lumalabas talaga yung totoong kulay. Kaya nga po, ang pagbabago ay nanggagaling sa loob, sa isip, sa puso, at lumalabas. Habang ikaw ay silisikil, habang ikaw ay nakakaranas ng struggle at challenges, lumilitaw yung diamante. Kaya ang totoong Kristiyano nalalaman doon sa sabihin na natin, pagka mahirap na yung buhay, mas lalong nagniningning. Mas lalong nagliliwanag. Hangang-hanga ako doon sa mga tao. May mga ilan na po ako nakausap. Sabi ko, grabe, ang galing niya magturo. Tinabihan ko, Pastor, ang sarap mong pakinggan, yung mga experience mo sa buhay, tas yung kung paano mo isabuhay yung salita ng Diyos. Sabi niya, kapatid, hindi mo na naisin yung pinagdaanan ko. Bakit? Mabibigat yung pinagdaanan niya. Nakakahanga, ano po, yung mga taong dumaan talaga ng matitinding pagsubok. Pag kinausap mo pa rin ang pananampalataya at pagtitiwala pa rin niya sa Diyos, mas ikaw pa yung mai-encourage. Bakit? Mas lalong nagdiningning. Mas lalong lumalabas yung tunay. Bakit? Kasi nasa loob ng gagaling. Kaya yan po yung ating asamin. Verse 2. Kahit na sila yung mga dati nating, meron pala ako nilagay na verse dito. Ito yung sabihin na natin, kinuha ko siya sa 1 John 2:19.
At nakadugtong ito doon sa tinuturo ko sa verse 1. Dito yung sabihin na natin na maskara lang pala, hindi pala totoo. Sabi kasi sa 1 John 2:19, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ibig sabihin, ang tinuturo dito ni John at sinulat ni John, may mga kasama tayo sa ating fellowship. Pero doon sa time nila, kasama nila sa fellowship, kasama nila sa gathering, pero umalis na. Hindi nga kasi totoo yung pagbabago sa loob. Sabi, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay natin kasama, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. A true follower of Jesus will stand until the end. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesus, nag-decide ka na sumunod sa Kanya dahil alam mo ang pag-asa ay nasa Kanya, kahit dumaan ka sa matitinding pagsubok, kahit nga nasaktan ka ng isang kapatid sa pananampalataya, magdediretso ka pa rin. Bakit? Kasi totoo yung nasa loob. Ang pinanampalatayanan mo, hindi tao, siya. Kaya magpapatuloy hanggang huli. Oo, sabi nga dito, nilagay ko sa notes ko, it does not mean you won't experience failures and season of doubt. It just means, since you understand that it's not about you, what you can and cannot do, kasi nga po ang kaligtasan, free gift yan eh. Ibig sabihin ng libreng regalo sa atin ng Panginoon, hindi ka magtatrabaho, hindi mo yan pinagtatrabahuhan. Ang kaligtasan na ating natanggap sa Panginoong Hesus, hindi dahil yan sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa Kanya. It's what is about Jesus. Ito ay dahil kay Jesus. Ibig sabihin, our daily sacrifice of putting our carnal self to death daily is an act of worship to the Lord. Sabi nga is, pagka ang panalangin natin ay not my will, but yours be done. Isa rin pong simpleng illustration ay yung fruit of the Spirit. Every day, pipiliin mo to love, pipiliin mo magkaroon ng joy, pipiliin mo magkaroon ng peace, ng patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Verse 2, last verse. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ano nga ba ang buhay na ayon sa mundo? Medyo konting isip tayo. Ano nga ba yung buhay ng makamundo? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Isipin natin. Ano nga ba? Nagbigay na ako ng example kanina. Marami tayo napapanood sa mga balita. Nagkaroon ng sa traffic. Away na. Merong iba, bumubunot pa ng... Di ba? Traffic lang. Baril agad. Nakakalungkot Yun po yung pamamaraan ng mundo. Inagrabyado mo ko, yari ka sa akin. Alam niyo po mga kapatid, we need to be sanctified day to day. Pag sinabi natin sanctified, nililinis. Araw-araw. Kaya nga po, nagko-confess tayo ng ating kasalanan. Meron tayong accountability. Meron tayong guidance. Kailangan natin ng paminsan-minsan ng rebuke, ng correction. Kaya nga po, kailangan natin ang mga tao sa paligid natin. Para tayo ay tulungan na unti-unti rin mabago. Minsan po, ang hirap po tanggapin na meron kailangan mabago sa'yo. Ano po? Ayaw natin tanggapin yon. Pero ang tunay po is kailangan natin pa rin baguhin ng Panginoon araw-araw sa ating buhay. Nababago ang gawin ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabago ng kaisipan at puso.
Ano nga bang kailangan nating gawin? Ano ba talaga yung dapat gawin ng isang tao para tunay na mabago? Sabi ko nga kanina, kailangan is-surrender. Kailangan nakasurrender tayo sa Panginoon. Ang tao po na merong totoong pag-surrender sa Panginoon, alam niyo po ang nagiging priority para alamin natin yung kalooban ng Diyos? Salita niya. Anything na nakapagpabago ng ating kaisipan at ating puso, ito po ay nanggagaling sa input from outside. Kaya karaniwan sa atin, ang sabihin na natin, ang napapag-aralan natin ay yung mga napapanood nating mga telenovela. Ang karaniwan naririnig ko, pagka yung asawa ko, ginawa niya sa akin yun, ito gagawin ko. Bakit? Kasi napanood mo na ganun yung ginawa. Tama, mali. Ang tinuturo kasi ng mundo ay yung mga bagay na mali. Kung paano ka mag-respond ng mali. Ang tinuturo ng Diyos kung ano yung tama. So, paano mo matututunan yon? Wala pong shortcut, mga kapatid. Kailangan natin mag-immerse sa salita ng Diyos. A person na walang Panginoon sa loob, hindi po ito priority. Masakit man sabihin, pero hindi nagiging priority ang salita ng Panginoon. Malalaman mo na nagkaroon ng change sa loob pagka nagiging priority yung salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Yun po ibababasa natin sa Santiago. Pag humarap ka sa salita ng Diyos, nakikita mo sa sarili mo yung kailangan pang mabago. Kailangan pang ayusin. The problem is, ang mundo po natin ngayon ay yung tinatawag nilang, they are on a happiness quest. Ano yung ibig sabihin ng happiness quest? Kung ano yung masaya, doon ako. Naririnig niyo na po ba yan? Masaya doon ako. Kaya nga po umuso yung, di ba, yung travel vlog, kain dito, kain doon. Yun po yung napapanood natin sa mundo, di ba? Anything that will satisfy me. The world is on a happiness quest. Ang tanong, ikaw, anong quest mo? Saya lang ba? Gusto mo lang ba maging masaya? Alam niyo po mga kapatid, higit pa ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po happiness quest. Ulitin ko po yung mensahe ko about the changing of your mind. A new mindset, ibang kaisipan ang pagsunod sa Panginoong Yesus. So ito yung question. When we go every Sunday dito sa church, are you really listening sa preaching? Nakikinig ka ba talaga dun sa tinuturo? Willing ka ba talaga matuto sa teaching? Pag uwi mo sa bahay, are you reading and studying the Word of God? Why? So reading and studying the Word of God will reveal the will of God to us and to you. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Ano nga ba yung mabuti at kalugod-lugod at ganap? Dito po ako magtatapos. Yehey. Sabi ko po sa inyo, dapat may tubig. Naka 30 minutes lang po ako ha. Kukunin ko po yung aking pag-e-end sa Philippians chapter 3, verse 7 to 11. Dito po ako magtatapos. Alam niyo po ang kalooban ng Diyos sa atin lahat? Ito po ay echo ng creation. Naniniwala po ba ang bawat isa that we are created in the image of God? Ibig sabihin po, mahalaga ka. Mahalaga tayo lahat. Ang nangyayari po sa mundo ay kinukuha natin yung identity natin sa artista, kung sino yung sikat, kung sino yung mayaman. Actually, hindi po mga kapatid. Ang image, ang identity po na dapat natin, nakukuha natin sa Kanya. Sabi sa Bible, ang will ng Panginoon
we to be conformed to the image of His Son, Jesus. Maging unti-unti na maging katulad ng Kanyang anak na si Jesus. Sabi po sa Philippians, ito po magandang damahin bago tayo manalangin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing ko ng walang kabuluhan ngayon. Nabago yung isip. Kung ano yung meron ka ngayon, tinuturing mo ng walang kabuluhan. Bakit? Meron ng mas mahalaga. Sabi po dito, itutuloy ko, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos, galing lagi sa Panginoon, mga kapatid. Dahil lagi kay Jesus, dahil lagi sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang Kanyang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang paghihirap. Grabe, ano? Sino po yung gusto ng ganong prayer? Makibahagi daw sa paghihirap ni Jesus. Makibahagi daw sa paghihirap ni Jesus. Ayaw niyo po ba? Yun po yung totoong lakad natin, mga kapatid. Lalong-lalo na darating ang time, mas magiging, sabihin na natin, dahil maghahari na ang kasamaan, mas lalo niyong mararanasan yung paghihirap. Buti na lang ang Diyos ang nagwagi sa huli. Amen? Tutuloy ko po yung pagbasa. Sabi niya dito, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa kamatayan. Mga kapatid, hindi itong mundong to ang final. Marami sa atin nakatuon dito, pero ang pinaka-final ay eternity. Kaya ito po ay paalala sa ating lahat. Hindi ka na dapat nahuhumaling sa mundo, asa kayang ialay sa iyo ng mundo. Ang inaasam ng tunay na tagasunod ni Jesus ay si Jesus mismo. Si Jesus mismo. At ang promise ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po yung manalangin.